Nauuhaw na ako, sabi ng ating bida, habang hawak niya ang kanyang mukha. Hoy pulubi, dalhan mo ako ng tubig dito, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il, habang ang ating bida ay nakahiga at nakataas ang paa. Ang bowl na ito ay madumi, sabi ng ating bida. Magdala ng tubig sa isang bagong mangkok, ikaw ay tangang pulubi. Sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il, habang sinasampal niya ang isang kawawang pulubi. Maligamgam din ito, gusto ko yung malamig, sabi ng ating bida. Magdala ng malamig na tubig mula sa bundok. Ilang beses ko ba kailangang sabihin sa inyo, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il, habang galit na galit at pinagsisisipan niya ang 3 pulubi. Maganda ang ginagawa mo, Jiang Il, sabi ng ating bida kay Beggar Sect Branch Leader Jiang Il. Putsya ka, isa kang siraulo, ginawa mo pa akong utusan, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il, sa kanyang isipan. Ako ay isang pinuno ng sangay ng sekta ng pulubi, na kailangang kumilos bilang isang alipin para sa bastardong pulubi na ito, pero pag pinaalis ko siya, ang aking mga nasasakupang pulubi ay magugutom, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il sa kanyang isipan, at ang ating bida ay nakadapa, habang kinakausap ang isang langgam. Kailan kaya darating ang kalokohang impormasyon na hinihiling niya? Sabi ni Beggar Sect Branch Leader sa kanyang isip. Masakit ang likod ko, sabi ng ating bida. Sige Yenho, ako bahala at mamasahihin ko likod mo. Lahat tayo ay magwawakas na patay sa ganitong bilis, pahabol na sabi ni Beggar Sect Branch Leader sa kanyang isipan. Branch Leader, nandito na ang impormasyon, sabi ng isang pulubi habang tumatakbo at hawak niya ang isang papel, at ang 4 na pulubi ay sobrang saya, na dumating na ang impormasyon na hinihintay nila ng ilang araw. Sa wakas, nandito na ang impormasyon, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il habang patuloy pa rin siya sa pagmamasahe sa ating bida, at ang ating bida naman ay sarap na sarap sa pagmamasahe sa kanya. At hawak na ng ating bida ang impormasyon na pinahanap niya kay Beggar Sect Branch Leader Jiang Il. Ito na ba lahat? Talagang gusto mong ibenta ang impormasyon na ito para sa pera? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il sa ating bida. At inabot ng ating bida ang impormasyon na hawak niya, kay Beggar Sect Branch Leader Jiang Il. At binasa na nga ni Branch Leader Jiang Il, ang impormasyon na nasa isang papel. Ang mga bastos na ito ay talagang sinusubukan kaming patayin lahat. Ito ay kalahati lang ng kanyang hiniling. Sabi ni Beggar Sect Branch Leader sa kanyang isipan habang binapasa niya ang impormasyon na hawak niya. Masama ito. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, bago pa kumilos ang bastardong ito, pahabol na sabi ni Beggar Sect Branch Leader sa kanyang isip. Ito ba ay dahil hindi ako nagbayad sa iyo ng sakto? Tugon ng ating bida, wait teka lang, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il, sa ating bida. Hindi tayo maaaring maglimos dito sa kalye. Dumiretso tayo dito, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il, habang tinutulak niya ang ating bida. Ibigay mo sa amin ang tamang impormasyon, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il, sa babaeng kaharap nila. Gaano kabihira na makita ka dito, asong lobo, sabi ng isang babae. Ito pala ang Hao Sect Kaifeng Branch Leader, na si Gui Nang Nang. Humihingi ako ng magandang pagbati sa Branch Leader, Gui. Sabi ni Branch Leader Jiang Il, asong lobo, paulit-ulit na sabi ng ating bida sa pagtataka. Ito ba ang iyong bansag? Isang aso. Ikaw ay isang maliit na bastardo, patawang sabi ng ating bida. Itong walang hiyang bastardo na ito, sabi ni Branch Leader Jiang Il sa kanyang isipan. Gusto ko ng impormasyon, sabi ni Branch Leader Jiang Il, kay Branch Leader Gui. At ang ating bida naman ay tuwang-tuwa na paulit-ulit na tinatawag niya si Branch Leader Jiang Il na bastardo. Ito ay nakakagulat, ang pinuno ng sangay ng sekta ng mga pulubi ng Kaifeng ay pupunta sa sekta ng Hao para sa impormasyon. Sigurado akong alam mo na tayo ay magkalaban, ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Branch Leader Gui kay Branch Leader Jiang Il. Hindi ko hinihingi ang sekta ng mga pulubi, nagdala ako ng isang kliyente dito. Sabi ni Branch Leader Jiang Il habang tinuturo niya ang ating bida. At ang ating bida naman ay wala pa rin hinto, kakasabi ng bastardong walang kwente kay Branch Leader Jiang Il, habang tinatakpan niya ang kanyang bibig. Nagbibiro ka ba sa akin ngayon, nagtatakang sabi ni Branch Leader Gui, hindi ang sekta ng mga pulubi ang humihingi,
kundi ang kliyente ay isang pulubi. Ikaw ba ay nang-iinsulto sa amin? O ito ba ay isang uri ng provokasyon? Wala kaming impormasyon na maibebenta sa sekta ng mga pulubi, pagalit na sabi ni Branch Leader Gui. Hindi ako mula sa sekta ng mga pulubi, paliwanag ng ating bida. Itigil mo ang panggugulo sa akin, sabi ni Branch Leader Jiang Il sa ating bida. Wala akong ibang pagpipilian kundi kumilos kung patuloy mo kaming insultuhin sa ganitong paraan. Mangyaring maging kamalayan na mayroon kaming pagmamalaki. Panakot na sabi ni Branch Leader Gui, hindi ba ang House Sect ay isang organisasyon ng katalinuhan? Pero hindi mo nga alam kung galing ako sa sekta ng mga pulubi o hindi. Nabubuhay ka sa pagbebenta ng impormasyon kahit hindi mo alam yan. Wala ka nga sa mga batayan na yan, sabi ng ating bida kay Branch Leader Gui. At si Branch Leader Gui ay nanggagalaiti sa galit sa mga sinabi sa kanya ng ating bida. Gang mo, at bigla na lang tinawag ni Branch Leader Gui. Bakit po madam, sino siya? Tanong ni Branch Leader Gui kay Gang mo. Hindi namin alam ang tungkol sa kanya, ngunit hindi siya mula sa sekta ng mga pulubi, tugon ni Gang mo. At napabuntong hininga na lang si Branch Leader Gui. Kita mo, maaari mo nang ibenta ang impormasyon sa akin ngayon, di ba? Sabi ng ating bida kay Branch Leader Gui. Hindi, kahit hindi ka taga-sekta ng mga pulubi, hindi pa rin kita bebentahan ng mga impormasyon na nais mo. Wala na lang masabi ang ating bida at napatulala na lang siya sa pagtanggi sa kanya. Wala kang pag-iisip sa negosyo. Nag-aalok akong bayaran ka, ngunit tumatanggi ka pa rin. Sa tingin ko, hindi na magtatagal at mawawala na ng saysay ang sekta ng Hao. Mas mabuti pang bantayan mo ang bibig mo, maliban na lang kung gusto mong makita na putulin ang mga kamay at paa mo, galit na sabi ni Branch Gui sa ating bida. Saan ba ako nagkamali, sagot ng ating bida kay Branch Leader Gui, at tinawag niya itong matandang babae. Sa pagkakarinig ni Branch Leader Gui, na tinawag siya ng ating bida na matandang babae, ito'y galit na galit at naglalaki ang kanyang mga mata sa galit. Nilalait mo ba kami ngayon? Pagbabantang sabi ni Branch Leader Gui sa ating bida. Gang mo, bakit po madam, bigyan mo siya ng leksyon, utos ni Branch Leader Gui kay Gang mo. At sinugod na nga ni Gang mo ang ating bida ng sobrang bilis, hindi ito maaari, sabi ni Branch Leader Jiang Il, habang ang kamay ni Gang mo ay malapit nang tumama sa mukha ng ating bida, at ang ating bida ay mukhang kalmado lang. Umalis ka dyan, Jiang Il, sabi ng ating bida habang hawak niya ang mukha ni Branch Leader Jiang Il. At sa sobrang bilis ng nangyari, tinamaan ng suntok ng ating bida si Gang mo sa ulo, at ito'y bumaon sa sahig. At sobrang gulat na lang ni Branch Leader Gui sa nangyari. At pati si Branch Leader Jiang Il ay sobrang gulat din. Pati rin ang ating bida ay parang gulat din at hindi niya alam ang kanyang ginawa. Isa ka bang martial master, tanong ni Branch Leader Jiang Il sa ating bida. At ang ating bida ay humihingi na lang ng tawad, si Gang mo naman ay nakabulagta pa rin at wala pa rin malay. Ito ay likas sa akin na umatake pabalik kung may susubok na sumuntok sa akin. Mas madali sana kung sinabi mo sa akin na aatake ka, paliwanag ng ating bida. Akala ko na marahil ay natutunan niya ang martial arts, ngunit hindi ko inasahan na magiging ganito siya kalakas. Isa siyang halimaw, sabi ni Branch Leader Jiang Il sa kanyang isipan. Ito ay kasalanan lahat ng matandang lalaki na iyon. Hindi ko alam na ikaw pala ay isang prestihiyosong kliyente, sabi ni Branch Leader Gui sa ating bida. Ano ang sinasabi mo? Nakikipag-usap ka sa akin sa buong oras na ito, tugon ng ating bida kay Branch Leader Gui. Sa anumang kaso, mukhang hindi ka narito na may mabuting intensyon, sabi ni Branch Leader Gui sa ating bida. At nagulat na lang si Branch Leader Jiang Il sa kanyang narinig. Malamang ayaw mong maniwala sa akin, pero talagang hindi ako narito para makipaglaban. May impormasyon lang na hindi makuha ng sekta ng mga pulubi, kaya't pumunta ako rito upang humingi ng iyong tulong, paliwanag ni Branch Leader Jiang Il. Kaya mo siya dinala dito. Alam mo na ito ay katulad ng pagdadala ng tigre sa lungga ng kuneho at humihingi ng kaunting balahibo, diba? Sabi ni Branch Leader Gui. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero seryoso ako, tugon naman ni Branch Leader Jiang Il, at ang ating bida naman ay naglalakad habang hila-hila si Gang mo. Okay, sige, maniniwala ako sayo sa ngayon. Maraming salamat, Branch Leader Gui. Ngunit ang pagbibigay sa iyo ng impormasyon ay isang hiwalay na usapin.
Ito ay dahil ang iyong kliyente ay nasaktan ng aking tao. Kakailanganin namin ng kabayaran para doon, sabi ni branch leader Guay. Kabayaran, para sa ano, sabi ng ating bida, may isang simpleng tuntunin sa hindi tradisyonal na mundo, dugo para sa dugo, isang buhay para sa isang buhay, tugon ni branch leader Guay sa ating bida. At biglang tinawag ni branch leader Guay ang Four Shadows, at ang Four Shadows ay may mga hawak na espada sa kanilang kamay. Lahat ng tao ay may magarang paraan ng paglitaw sa lugar na ito, sabi ng ating bida. Hindi ko alam kung ano ang iyong layunin sa pagpunta dito, ngunit dahil nasaktan mo ang isa sa amin, hindi ka makakalabas na hindi nasaktan, patakot na sabi ni branch leader Guay sa ating bida. Tao, ganun ba kahirap intindihin? Sinabi ko sa'yo, ito ay isang pagkakamali, bahagya ko lang siyang tinamaan dahil sinubukan niya akong saktan, tugon ng ating bida. Itong bangkay na ito ay mukhang gago, sabi ni branch leader Guay sa kanyang isipan. Ang mga hindi tradisyonal na paraan ng merm ay simple. Isang mata para sa isang mata, isang ngipin para sa isang ngipin. Parang tunog yun ng mga kalokohan ng isang pautang ng mga pating, ganun ba yun, sabi ng ating bida. Kuy Wienho, sabi ko na huminto ka na dyan sa kakasalita ng kung ano-ano. Kukuha lang kami ng kaunting laman mula sa iyong mukha at tapos na ito, tugon ni branch leader Guay. Hoy branch leader Guay, pasensya na at sabihin ko ito sa iyo. Pero wala talaga akong taba sa aking mukha, hindi ako nakakakain ng maayos kamakailan, sabi ng ating bida. At si branch leader Guay naman ay sobrang galit na galit sa sinabi sa kanya ng ating bida. Four Shadows, patayin ninyo ang bastardong pulubi na yan, utos ni branch leader Guay, at ang Four Shadows ay tumalo na pasugod sa ating bida. Akala ko'y puputulan mo lang ang kaunting laman mula sa aking mukha, sabi ng ating bida habang hawak niya ang kanyang ulo. At nagpakawala ng mga sword slash ang Four Shadows patungo sa ating bida. Ngayon gusto mo na akong patayin, iyon ay isang napakalaking interes na nakakatakot, sabi ng ating bida. Sa pagkakasabi ng ating bida na iyon, bigla na lang nagliparan ang Four Shadows sa ere at tinamaan sila sa kanilang iba't ibang parte ng kanilang katawan mula sa ating bida. At ang ating bida ay parang walang ginawa at nakahawak lang sa kanyang ulo habang nakatikom ang kanyang kamao. Potsa, ano yun, anong nangyari, sabi ni branch leader Guay. Sa sobrang bilis ng nangyari, parang hindi man lang gumalaw ang ating bida, at ang Four Shadows na pinagmamalaki ni branch leader Guay ay natalo na lang ng ganon. Ayaw ko talagang pumatay pa, sabi ng ating bida habang nagpapalabas siya ng kanyang malakas na aura. Sa sobrang lakas ng pinapakawalang aura ng ating bida, si branch leader Jiang Il ay wala na lang masabi sa lakas ng ating bida. Pati si branch leader Guay ay sobrang gulat din, sabi ni branch leader Guay, yung aura ng bastardong ito ay sobrang lakas. Sinabi sa akin ng aking guro na kung ang isang tao ay handang umatake ng isang beses, handa silang umatake ng 3 beses, o kahit 4 na beses, kaya't hindi ko dapat hayaang mangyari iyon. Ayaw ko sa matandang iyon, pero wala siyang nasabing mali, paliwanag ng ating bida. Nakialam ako sa maling tao, hindi siya isang tao na kaya kong hawakan. Kailangan kong ayusin ang aking sarili kung gumawa ako ng anumang mali. Ang buong sangay ng sekta ng Hao ay maaaring makatagpo ng kanyang pagbagsak, sabi ng branch leader Guay sa kanyang isip. Ano ang gusto mo? Impormasyon, sabi ng ating bida. Oo, pero anong impormasyon, sagot ni branch leader Guay sa ating bida. Mayroon akong mga papel. Sana mapunan mo ang mga walang laman na bahagi dito, sabi ni branch leader Jiang Il kay branch leader Guay. Ito na ba? Dinala nila ang isang halimaw tulad niya sa sekta ng Hao dahil hindi nila maayos ang isang simpleng bagay, sabi ni branch leader Guay sa kanyang isip. Wala namang mahirap dito, kailangan ko lang ng kaunting oras. Makakapaghintay ka ba, tanong ni branch leader Guay sa ating bida. Oo, makakapaghintay naman ako, tugon ng ating bida kay branch leader Guay. Bigyan mo ako ng mga 15 minuto, sabi ni branch leader Guay sa ating bida. Tungkol naman sa'yo, leader ng sangay ng sekta ng mga pulubi, sumunod ka sakin, sabi ni branch leader Guay kay branch leader Jiang Il. Ano kaya gusto nito sa akin, sabi ni branch leader Jiang Il ng pabulong. At sa isang magandang kwarto ay may sumisigaw ng malakas. Ang ating bida naman ay humahagalpak ng malakas na tawa at may itinuturo siya. Ang mukha mo ay parang dumpling, sinaktan ka ba niya?
Tanong ng ating bida kay branch leader Jiang Il habang tumatawa ang ating bida. Tumahimik ka dyan nang dahil sayo kaya ako nagkaganito, sabi ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Sa tingin ko ang sekta ng mga pulubi ay wala ng halaga dahil binubugbog ka lang ng branch leader ng house sect, sabi ng ating bida. Mukha bang isang karaniwang miyembro lamang ng sekta ng Hao ang babaeng iyon, tugon ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Siya ang anak ng pinuno ng sekta ng Hao, siya ang hinaharap na susunod na magiging pinuno para sa sekta ng Hao, kumain siya ng mga himalang gamot na parang pagkain at nagkaroon ng lahat ng uri ng magagandang bagay, paano ako magiging katugma niya? Paliwanag ni branch leader Jiang Il sa ating bida, habang nagpapaliwanag si branch leader Jiang Il sa ating bida, hindi niya alam na nasa likod niya si branch leader Gui. Dinala ko na ang impormasyon na gusto mo, maraming salamat branch leader Gui, sabi ng ating bida, at si branch leader Jiang Il naman ay gulat na gulat. Gayunpaman, mayroon kaming sariling mga patakaran, sabi ni branch leader Gui sa ating bida. May babayaran ka sa impormasyon na gusto mo, pag-ulong na sabi ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Magkano naman, tugon ng ating bida, 5 niyang sagot ni branch leader Gui. Mura lang pala, ito ang aking bayad, pilak na niyang sabi ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Bakit naman napakamahal, ito lang ang pera ko, sabi ng ating bida. Ito ay talagang medyo mataas na seguridad na impormasyon, kaya't mahal ito, sabi ni branch leader Gui. Ayos lang, sabi ng ating bida na mukhang may binabalak na naman siya. Saan ka pupunta, tanong ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Ano sa tingin mo, tugon ng ating bida. Kailangan kong pumunta para kumita ng aking 5 pilak na niyang, para may pambayad ako, sabi ng ating bida. Hindi dinala kita dito para sa isang dahilan, sabi ni branch leader Jiang Il sa ating bida habang nakadapa at hinihila niya ang paa ng ating bida. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos, tugon ng ating bida? Maghintay ka ng 1 segundo, sabi ni branch leader Jiang Il. At napapamura na lang si branch leader Jiang Il sa kanyang ginagawa. Ginugol ni Jiang Il ang lahat ng pera na kinita ni Yan Ho kasama ang kanyang nakatagong yaman upang makuha ang 5 pilak na niyang. At nang utang siya gamit ang 1 yo, ang sakit ng puso ko, sabi ni branch leader Jiang Il sa kanyang isipan habang pawis na pawis. Hoy, bakit ka naman umiiyak dyan, tanong ng ating bida kay branch leader Jiang Il. Hoy, ikaw na masamang bastardo, kinailangan kong gamitin ang lahat ng aking nakatagong ipon, sabi ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Ito ay tiyak na talagang masusing impormasyon, ito ay nasa ibang liga kumpara sa impormasyong dinadala ng mga pulubi. Sa tingin ko, kayo ay nasa iba't ibang antas, sabi ng ating bida. Gusto ko ring magpadala ng liham na ito sa Guangdong, mahal din ba ito, sabi ng ating bida. Mas mahal ito kaysa sa isang escort agency, pero gagawin ko ito kapalit ng iyong pagsagot sa ilan sa aking mga tanong, tugon ni branch leader Gui sa ating bida. Ano ang pangalan mo at edad mo, tanong ni branch leader Gui. Ang pangalan ko ay Wei Yan-ho, 17 na ako ngayon, tugon ng ating bida. Ano, mas bata ka pa kaysa sakin, sabi ni branch leader Jiang Il sa ating bida. 17? Ang kanyang kasanayan sa martial arts ay hindi katulad ng isang 17 taong gulang, Wei Yan-ho, parang pamilyar sakin itong pangalan na ito. Si Wei Yan-ho ng Guangdong, ikaw ba ang pangalawang anak ng angka ng Wei ng Guangdong, pasigaw na sabi ni branch leader Gui sa ating bida. Ha, kilala mo ba ako, nagtatakang sabi ng ating bida. Siyempre, kumiling sa amin ang Guangdong Wei clan na hanapin ka. Sabi ni branch leader Gui, Wei Yan-ho. Ang pangalawang anak ng Guangdong Wei clan. Ikaw ba ang nakababatang kapatid ni San-ho? Tanong ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Kilala mo ba ang kuya ko? Siyempre, kaibigan ko siya, sabi ni branch leader Jiang Il sa ating bida. Ipapadala mo ba ang liham sa Guangdong Wei clan? Aabutin ako ng hindi bababa sa 10 araw para makarating ang sulat, sabi ni branch leader Gui sa ating bida. Nagpasakop na ako sa batang ito, sabi ni branch leader Jiang Il sa kanyang isipan. Ayos lang, naghintay sila ng 5 taon, ang 10 araw ay hindi na masakit. Tugon ng ating bida, tanggapin mo rin itong pulang tela na ito. Ito ay nagmamarka sa iyo bilang isang espesyal na bisita ng house sect. Kung itali mo ito kung saan mo gusto, isang tagapag-ulat ng house sect ang hahanapin ka.
May isang tao bang sapat ang galing para talunin ang 4 na espada sa edad na 17? Wala nang ganun sa Central Plains, sabi ni Branch Leader Gui sa kanyang isip. Ito ba ay libre? Tanong ng ating bida kay Branch Leader Gui. Hindi yan libre, tugon ni Branch Leader Gui, ang paglikha ng koneksyon sa kanya na ganito ay dapat makabuti sa atin. Dugtong na sabi ni Leader Gui sa kanyang isip kung ganun, wala itong silbi. Sa kasong iyon, bibigyan kita ng impormasyon ng libre sa susunod, ayos ba yan? Sabi ng ating bida, ito ay espesyal para sa iyo, ayaw naming mawalan ka bilang customer dahil sa nangyari kanina, wala namang talagang nangyari, di ba? Patawang sabi ng ating bida, ang mukha ko ay parang dumpling at ako ay ganap na nalugmok. Sabi ni Branch Leader Jiang Il, well, madalas mangyari na ikaw ay talunan, pabirong sabi ng ating bida kay Branch Leader Jiang Il. Putya ang pera ko ay naglaho na lang ng parang bulas sabi ni Branch Leader Jiang Il. Ang pera ay dumadating at nawawala. Hindi dapat maging sakam ang isang pulubi na ganyan. O nasa ugat mo na talaga ang ganyan. Nakuha mo na ang impormasyong gusto mo, kaya hindi na tayo kailangang magkita pa, di ba? Sabi ni Branch Leader Jiang Il sa ating bida. Teka lang may isang problema pa sabi ng ating bida. Ano ngayon wala na akong pakialam dyan tugon ni Branch Leader Jiang Il sa ating bida. Wala pala akong pera, masayang sabi ng ating bida kay Branch Leader Jiang Il habang nagniningning ang kanyang pagmumukha. Putya ka wala na akong pera sabi ni Branch Leader Jiang Il habang galit na galit. At may isang postura ng isang babae na nakatayo sa itaas ng isang magandang gusali, ito pala si Branch Leader Gui, pinagmamasdan pala niya ang pag-alis ng ating bida, at tinawag ni Branch Leader Gui, si Gangmo, bakit po Branch Leader tugon ni Gangmo? Maghatid ka ng mensahe sa sekta, sabihin mo sa sekta ang ikalawang anak ng Wei clan ng Guangdong na nawawala ay nakita na. Nakatayo ang ating bida sa gusali ng mahusay na institusyon ng Harlem. At sabihin mong bumalik siya na isa na siyang martial master dugtong na sabi ni Branch Leader Gui. At ipinakita ang magandang loob ng Great Hanlim Institute, at may lalaking nakaupo habang may hawak na baso sa kanyang kamay. Ito pala ang third grand scholar na si Moon Yuan, ama may bisita po tayo, na nandito para sa iyo sabi ng kanyang anak na babae. Ito pala ang anak na babae ni Moon Yuan, na si Moon Yunij. Wala akong anumang nakatakdang gawain ngayon anak. Sabi nila gusto nilang maglaro ng Go kasama ka ama. Sa pagkarinig ng Go na kanyang ama ay lubos itong masaya. Ito na po ang bisita ama, sana hindi ako nakakaabala sa inyo sabi ng ating bida. Siyempre hindi, isang kaluwagan ang mag-imbita ng mga bisita. Narinig kong gusto mong maglaro ng Go kasama ako sabi ni Scholar Moon Yuan sa ating bida. Konti lang alam ko sa paglalaro ng Go sabi ng ating bida. Ayos, subukan na natin. Ako ang maglalaro ng puti. Mangyaring umpisahan mo. Sige uumpisahan ko na ang pagtira. At kumuha na ng itim na pyesa ng Go ang ating bida. Sa tingin ko hindi ko dapat asahan ang marami mula sa kanya. Mukhang nandito siya para makakuha ng libreng pagkain, kaya tutulungan ko na lang siya pagkatapos ng laro. At tumira na ang ating bida na sobrang lakas na para bang ito ay nakikipaglaban ng martial arts. At nagulat na lang si Scholar Moon Yuan sa kanyang nakita. Sa tingin ko hindi siya baguhan, ayos lang tingnan natin kung ano pa kaya niyang gawin sabi ni Scholar Moon Yuan sa kanyang isipan. At nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paglalaro ng Go. Mabilis siya sa kanyang mga galaw, bihira ang makakita ng isang tao sa kanyang edad na kasing husay niya. Patuloy pa rin silang nagpapaligsahan sa pagtira ng Go ang dalawa, pinagpapawisan na si Scholar Moon Yuan hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Titira na ng kasunod na tira si Scholar Moon Yuan at nanginginig ang kanyang kamay, ano ba yan? Hindi lang siya mabilis, isa siyang demonyo, ano tingin mo Scholar Moon Yuan? Kaya mo pa ba maglaro ng Go sabi ng ating bida? At dito muna po magtatapos ang ating kwento maraming salamat po.